Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay, hindi porket pari ka ay banal ka na. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging kaisa ni Jesus, na magpahayag ng katotohanan para maging liwanag at asin dito sa mundo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay sumunod sa yapak ni Jesus na ipakilala sa buong mundo na tanging ang Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Sinabi ni Jesus, huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na siyang inyong ama, sapagkat iisa lang ang inyong ama at iyon ay ang amang nasa langit. Sinabi ni Jesus, kung nakikilala niyo ako ay kilala niyo na rin ang ama, at ngayon nga ay nakita at kilala niyo na siya. Sinabi ni Jesus na tanging ang ama lang ang nakakakilala sa kanyang anak at tanging ang anak rin lang ang nakakakilala sa kanyang ama. Sinabi ni Jesus, there is power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Ang katotohanan, ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan, templo ng Espiritu Santo, na winasak ng mga pari at pinapako sa krus para patayin si Jesus. Honestly, si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo, ay Diyos at anak ng Diyos sapagkat si Jesus ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging tagapagsalita ng Espiritu Santo, para magpahayag ng katotohanan, para hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na ang Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan ang dapat nating parangalan, ibigin ng higit sa lahat at kilalanin na ating amang espiritual at hindi ang mga pari na silang mga bulaang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na espiritu. Ang mga pari ay mga tanga at walang common sense na hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na ang Panginoon ay hindi nalulugod na sumamba ka sa mga ribolto, santu-santuhan at Diyos-Diyosan. At hindi nalulugod ang Espiritu Santo na tawagin mong Father ang mga pari. Sapagkat ang mga pari ay mga bulaang propeta, mga ulupong na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na silang nanlilinlang sa tao para hikayatin ang mga tao na sumamba sa mga ribolto, santu-santuhan at Diyos-Diyosan. At huwag kilalanin ng Espiritu Santo ang amang espiritual kundi ang sarili nila. Honestly, walang pari na nakakapasok ang kaluluwa sa langit. Dahil sa langit, ang nag-iisang spiritual father o amang espiritual ay tanging ang Espiritu Santo lang, na siyang totoong Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Ang mga pari ay mga bulaang propeta, mga ulupong, mga kampo ng kadiliman na sumasamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, ay sugo ng demonyong si Satanas. At ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ng demonyong si Satanas na siyang nanakop sa ating bansa. Honestly, ang katotohanan ng totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Ang pangalang Pilipinas ay nanggaling sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, na siyang protektor noon ng relihiyo ng Romano-Katoliko na nanakop sa ating bansa. Binura ng Judas na hari ng Espanya ang pangalang Maharlika at sila mismo ang nanghikayat na sumamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. At ang pangalang Maharlika ay pinalitan ng pangalang Pilipinas na sinunod sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Only the Holy Spirit is the only King of all kings and God of all gods. Si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Si Jesus at ang Espiritu Santo ay parating magkasama
Kung kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sinabi ni Jesus ng aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Ang ipinakikilala ni Jesus na kanyang Ama ay ang Espiritu Santo na nanahan sa kanyang katawan, na hindi tinanggap ng mga pare na saling lahi ni Abraham na siyang nagpapako at nagpapatay kay Jesus sa krus. At ang mga pare ng relihiyon ng Romano Katoliko na silang nanakop sa ating bansa, na siyang lupang hinirang ng banal na spirito, ay mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin na ating Amang Espiritual, na siyang ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin para maging isa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang mga tao na ipinanganak na muli ang kaluluwa sa Espiritu ng Espiritu Santo ay mga bagong nilalang na ng Diyos. Alam nila sa puso nila na ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan, ang Diyos na umiiral, na siyang gumigising sa kanila sa araw-araw ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Ang mga pare ay hindi mga banal, kundi mga ulupong, mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Ang mga pare ay katulad din lang natin na tao na pinahiram ng buhay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega na siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang mga pari ay hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na nanahan sa aking katawan na siya ring isang Espiritu na nasa katawan ni Jesus. Ang Espiritu Santo na nagsugo kay Jesus ay ang siya ring Espiritu na nasa aking katawan, ang nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang bumuhay kay Jesus noong ikatlong araw ay siya ring Diyos at Amang Espiritual na parati kong kasama na siyang naghikayat sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Holy Father na Amang Espiritual na siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang mga pare ay mga bulaang propeta, hindi sila mga banal na naging kaisa ni Jesus na pinabanal ng Espiritu Santo, kundi sila ay mga ulupong na nasa panig ng demonyong si Satanas na silang nanghihikayat at nanlilinlang sa mga tao para iligaw ng landas ang kaluluwa ng bawat tao dito sa mundo na huwag kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos at Amang Espiritual. Bagkos inidilo ng mga pari ang kanilang sarili na silang tawaging Father, which is ipinagbabawal yan ni Jesus. Huwag niyong tatawagin ang mga pari na Father sapagkat hindi sila ang Amang Espiritual na may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa, kundi ang Espiritu Santo na nasa ating katawan na parati nating kasama. Narito na tayo sa huling panahon. Wala akong pakialam kung anumang sabihin ng ibang tao sa akin, basta ang susundin ko lang ay ang Espiritu Santo na nanahan sa aking katawan na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo ng Diyos. Para hubaran ng pagkatao ang mga pare na sila ay hindi mga banal, kundi sila ay mga demonyo na mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ko, alam ko na ako ay lilisan dito sa mundo at ang aking kaluluwa ay babalik lang yan sa Espiritu ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang aking siyang sinasamba at pinakikilala na aking Amang Espiritual ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang siyang nagsugo kay Jesus na siya ring may pag-aari ng buhay ni Jesus ay ang Amang Espiritual na nasa langit. At ang mga pare, lahat ng kaluluwa ng mga demonyong yan ay mahuhulog sa impyerno dahil hindi nila itinuro ang katotohanan at hindi nila hinikayat ang mga tao na magsisi, tumalikod sa pagsamba sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan, at tanging ang Espiritu Santo lang ang dapat nakilalanin na Amang Espiritual. Ang mga pare ay mga ulupong, mga bulaang propeta
na nasa panig ng demonyong si Satanas ay hindi kayo matutulungan na maligtas ang inyong kaluluwa na makapasok sa langit. Bagkus sila ang manghihikayat sa inyo para ang kaluluwa nyo ay mapunta sa impyerno, na maging kasama ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!